Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is health tips lang. Pero, ganun pa rin, mag-research pa rin kayo talaga. Kasi paiba-iba na rin naman talaga ako ng diet. Na-try ko na yung vegan, vegetarian, tsaka yung parang semi-keto. Pero yung nag-vegan ako, semi-vegan lang din yun. Pero ganun nga, kung gusto mo ma-achieve yung enlightenment, kahit 1 month lang na vegan or vegetarian is pwede na yon. Hindi mo kailangan ng years kasi nga lahat ng fad diet, ibig sabihin ng fad diet, yung may sinusundan ka na strict na kailangan kainin na puro ganito lang, sa isang side lang maglilin toward, kagaya ng vegan, puro vegetables and fruits lang. Tapos keto naman is protein and fat lang naka-focus. So, hindi talaga nagwo-work yon long term. For short term lang yon kasi kung goal mo lang talaga is magpapayat is both talaga gagana. Pero short term lang. Pero kung long term talaga yung habol mo is omnivore talaga. Yung ano talaga omnivore. Omnivore diet. Mix. Pero ang i-share ko sa inyo na tip is overall lang din na about sa health. Kailangan parang bangko to mag-imbak kasi mula bata pa. Kasi ako dati, since high school pa lang ako, hindi na rin talaga ako kumakain gaano ng mga processed food. Kasi alam ko nga na may mga preservatives yan tsaka chemicals. Lalo na ngayon sa nalaman ko na mostly talaga ng pagkain, inumin, tsaka may contaminated ng nanotechnology. Pati hangin na rin kasi 'di ba yung nilalabas ng tambucho ng kotse is gawa sa carbon yan. So metal pa rin talaga yan. So nalalanghap mo yan everyday. Industrial pollutants tawag dyan. Nandito tayo sa sphere globe. Ano to flat earth talaga, pero may sphere. Ibig sabihin may firmament. So, yung hangin na nasa Amerika na nag-i-spray ng chemtrail, tapos yung toxic waste sa Japan, sa Fukushima, yung may radiation, is iikot din yan na paano sa kung saan lupalok ka man ng mundo. Kasi nga, interdependent tayo eh. So, kung ano yung nasa hangin sa ibang bansa, yun din yung malalanghap mo dito. So, yun nga, sa diet is omnivore lang talaga. Pero dahil nga natuklasan ko na yung nanoparticles tsaka yung mga processed food, is yun talaga yung nagbibigay ng sakit sa tao talaga. Tsaka yun din yung nagsasara ng mo, chi channels mo para hindi mo mabuksan yung third eye mo na sinasabi nila. Kasi kinaklag niya yung mo, mga chi channels mo. So, yun nga. Ang magandang kainin is meat lang talaga. Tsaka carbohydrates. Yung source ng carbohydrates, pwede na rin dairy and egg. Meat, dairy and egg. Tapos yung source ng carbohydrates mo is yung mga pagkain na nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, di ba nag-i-spray sila ng chemicals, pesticide dun sa lupa. Dahil nga sa pinapalaki nilang fruits and vegetables. Yung nakahang na prutas, may spray din yun ng pesticides, which is heavy metals din naman talaga. Tapos yung hangin pa, 'di ba? 'Di ba sabi ko nga nagre-recycle. So ang pinaka safe na source ng carbohydrate talaga is yung patatas tsaka kamote kasi yun yung nasa ilalim ng lupa. So less ang nun, nanotech or tinatawag nating heavy metals. Kahit naman sabihin natin na mag-spray sila ng pesticide sa ibabaw ng lupa, dahil ilalim yun, di ba? Meron pa rin pero less siya. Tapos kaya sinasabi ko na meat lang yung source ng diet mo, tsaka egg, tsaka dairy. Kasi yun yung less yung heavy metals. Pero wag kayo kakain ng organ meats. Meat, ibig sabihin yung mga puso, kidneys, atay, liver, 'di ba? Tsaka yung dugo. Kasi contaminated din yun ng heavy metals kasi yun yung filter system ng katawan ng tao tsaka hayop. So lahat ng heavy metals doon nagko-concentrate. Kaya hindi healthy yung
Yung kidneys, liver, wag nyo kakainin yan. Puro dumi yan. Pati yung dugo din, madumi yan. Madumi yung dugo. Puro heavy metals yan. So, yun lang. Tapos, mag-exercise kayo pag past 80 na kayo. Kasi, totoo yan. Hanggang 25 tatangkad pa tao. Actually, yung iba pa nga hanggang 30, tumatangkad pa rin sila sa stretching tsaka sa balanced diet nga. Tsaka i-eliminate mo yung heavy metals. Tumatangkad sila ng 1 to 2 inches. Kahit hanggang 30. Ako na nagpapatunay yan. Kasi hanggang 25 tumangkad talaga ako ng 1 inch. Tapos ngayong 38 na ako, tingin ko tumangkad ako ng 1 inch. Dahil sa stretching tsaka calisthenics na ginagawa ko. Kasi dati pala undernourished ako. So, tingin ko 5'8 na ako ngayon. Kasi yung kasabay ko dito na dati 5'7. Yung hindi pa ako gano'n nag-focus sa calisthenics na exercise is 5'7 talaga ako flat. Dati nga 5'6 nung high school ako eh. Tapos sinabi ko nga sa inyo, di ba? Tatangkad ka pa pag nag-stretching ka tsaka exercise. Tsaka active ka yung basketball, nag-i-sprint, ganyan. Yung takbo, kasi bibilis yung ano man yan eh, yung anong tawag dito? Yung heart rate mo. So, madi-distribute lahat ng nutrients sa katawan mo dahil nga sa good circulation. So, yun lang naman talaga yun. Medyo common sense lang din yan. Tapos, sunlight din. Malaking tulong din yung sunlight, vitamin D. Kasi, pag nagbubuhat ka, kailangan mo ng vitamin D. Tsaka calcium, di ba, dairy. Gatas, ganyan. Hanggat maaari yung gatas is wag yung powder, fresh milk yung bilhin nyo. Medyo magastos siya. Kahit nasa Pilipinas ako, fresh milk talaga yung yung Anchor, yung Tatak, or yung fresh milk na Nestle. Medyo mahal yung 100 kasi tapos 4 lang na inuman. Kasi 1 liter nga lang din, di ba? So, nasa Pinas ako ganyan since bata, ganyan na Kaso nga lang, ang nagpa-standard din ng growth ko is dahil sa genetic na rin na nanay ko kasi 5'2 lang din siya eh. Tatay ko 5'10. Tsaka nanay ko dahil nga kulang sa edukasyon, mahilig siya sa mga bread. Hindi nakakatangkad yung bread na yan. Sinasabi ko sa basura yan. Tanggalin nyo yan sa sistema nyo yung bread na yan. Kasi ganun din, puro process pa rin talaga yan eh. Puro chemicals yan eh. Actually, may study nga eh na magkakaroon ka ng bara sa bread eh. Kasi tataas yung triglycerides mo niyan eh. Pag yan lang yung kinakain mo parate, yun yung magkukos na Pero yun din pala, ang nagkukos din ng heart attack, yung mga plaque. Ibig sabihin bara sa puso na artery, tsaka yung bara sa leeg. Di ba may arteries tayo sa leeg, nagkakabara yun. Is heavy metals din ang cause nun. Majority, magugulat kayo, 90% heavy metals. Tapos yung fats na nandoon is konti lang talaga. Tsaka ibang mga chemicals na rin. So, sa pagkain lang din talaga umiikot eh, tsaka physical activity. Tsaka kailangan mo rin din talaga maarawan eh. Kaya yun yung reason ko bakit ako nagtatrabaho ng physical, mas gusto ko. Kasi nga, mas na-maximize mo yung katawan mo eh. Kaysa sa sedentary, totoo din talaga yun. Kasi pag sedentary ka, may chance talaga na tumaba ka eh. Tapos nakikita ko yung mga sedentary na tao. Tumataba sila, tapos yung puwet nila lumiliit na kasi nga nakaupo lang sila parate. Hindi yung mga muscle group ng katawan nila is hindi talaga na nagagamit. Kasi yun talaga yung katawan eh. Kailangan talagang constant activity. 'Di ba nga yung mga ninuno natin nasa nature sila. Panay lakad lang sila tapos sabay hunt ng mga pagkain. Which is mga hayop nga. Tsaka yung mga prutas pagtatanim. Doon lang nauubos oras nila. Pero fit sila kasi nga bawat activities na yan, yung pagbubungkal ng lupa, pagtatanim ng prutas at gulay, tapos paghunt ng hayop, which is tatakbo ka talaga. So may chance talaga na magagamit lahat ng muscle groups mo dyan, tsaka skeleton. Tsaka hindi mo kailangan magpalaki ng katawan, yung parang magpa-buff talaga na bulk
na sinasabi. Nauso ngayon yung bulking, di ba? Magpapalaki na. Hindi mo kailangan yan kasi may chance ka pa na ma-prone ka sa injury niyan. Calisthenics lang kailangan mo. 20 sets ng push-up. Basta 20 lahat. Kagaya nung ginagawa ko. Tapos lalaki rin naman yung katawan mo nun. Depende na lang talaga sa dami ng calories na pinapasok mo or kinakain mo. Actually, dun sa mga program na ginawa ko na video is pwede na rin talaga lumaki katawan mo dun eh. Kasi gagawin mo lang naman siya 3 times a week eh. So parang, syempre pag lumaki na yung muscle mo dahil dinamihan mo yung kain mo. Tapos sa next week na naman, nag-start ka na naman kasi 3 times a week lang, 'di ba? May pahinga na recovery. So mapupunit na naman 'yun, may stretch kasi nga from malaki na naman, pinunit mo na naman uli. So hindi mo kailangan talaga na yung sinasabi nila na to fail. Kung goal mo talaga Arnold Schwarzenegger, yun talaga need mo mag-fail talaga sa pagbubuhat kasi maximum tear yung gagawin mo para talagang ma-rebuild siya na mas malaki talaga eh. Yun yung muscle hypertrophy. Pero kung long term yung anuhin mo, balance pati endurance, is calisthenics ka na lang yung 20. Magkaka six pack ab ka rin dun. Balance lang din talaga lahat. Tsaka long term yun. Ang kagandahan kasi dun is yung lahat ng muscle group ng katawan mo is balance. Walang isang malaki. Yung calf mo, same size. Kasi pare-parehong repetition ginagamit mo eh. Ganun yung mas maganda. Kasi overall siya eh. Kasi ang purpose mo lang naman talaga, magagawa mo lang yung daily activities mo, makakabuhat ka ng ilang 20 liter ng galon, which is kaya mo yun. Kuwari 60 kilos ka, nagpo-push up ka, kaya mo talagang buhatin yung 20 liter ng galon. Kasi nga nagpo-push up ka kahit 20. So, yun din, nakakalaki din ng buto yun. Kakapal pala yung buto mo. Hindi lang yung muscle mo lalaki pagka nagre-resistant training ka. Yung calisthenics nga kasi resistance training pa rin talaga yun eh. Ang sa calisthenics lang, katawan mo yung binubuhat mo, di ba? Tapos meron ka lang dumbbells dyan na pampabigat lang ng onte. So, yun nga. Sa pagkain is iwasan nyo na yung mga process, pati yung mga, lahat na may mga chemicals saka preservatives. Ganon din sa cosmetics saka sabon. Kailangan titingnan nyo yung mga ingredients ng sabon. Kasi mostly ng sabon kasi, lalo na yung mga safeguard yan, may titanium dioxide yan. Basahin nyo yung ingredient promise. Heavy metals din yan eh. Pati yung deodorant. So kung nagkakaanghit kayo, nangangamoy kayo dahil sa pawis is nagkukos niyan is heavy metals lang din kasi dahil sa deodorant na nilalagay nyo sa kilikili nyo. So maganda talaga dyan is, ginagawa ko sa akin is alcohol spray lang talaga. Bibili ako ng Green Cross, yung 70% na alcohol, yung kulay green. Bibili ako ng 500 ml noon, ganun kalaki. Tapos sabay nire-refillan ko yung spray bottle ko. Tapos dun ko siya nilalagay yung alcohol. Spray lang talaga. Natutunan ko rin yun sa teacher ko nung high school eh. I-spray nyo sa kilikili nyo yun. Tapos sabay hindi na kayo makangamoy buong araw niyan. Parang yun na yung source ng deodorant nyo. Kung papasok kayo sa trabaho, ganun. Kasi yung deodorant, ganun din. Zirconium dioxide naman yan. Tsaka titanium dioxide din. Ganun pa rin, may heavy metals yan. Yung mga sabon din natin, may titanium dioxide. Toothpaste. Siguro kung toothpaste yung Colgate na lang na plain, yung wala talagang iba. Although meron pa rin onti yun, pero hindi ka naman magto-toothbrush talaga na matagal eh. Yun lang pinaka-safe talaga yung Colgate na plain. Tapos sa sabon kasi, yung sabon ko kasi, dyan lang sa Pinas yun actually. Kahit nandito ako sa New Zealand, nagpapasend pa rin talaga ako sa kapatid ko ng sabon dito eh. Galing dyan sa Pinas. Yung sulfur soap na Dr. Wong. Wag yung Kaufman. Kasi yung Kaufman may titanium dioxide na naman yun. Yung sulfur soap na Dr. Wong, yung naka-plastic. Sa Watson yun nabibili, yung kulay puti. Yun talaga is puro yun na sulfur. Tsaka walang ewan ko kung matripan nyo yung amoy. Pero yun nga, less chemicals yun.
So, yun lang yung mga sikreto ko na ano. Tsaka kahit sa edad ko, yung skin ko is, mukha pa rin bata yung mukha ko. Kasi nga, genetic na rin yan kasi malaki mata ko. Kaya, neoteny tawag dyan eh. Pero yun nga, malaki factor talaga dyan is yung physical activities ko. Tsaka yung diet talaga. Kasi, since high school pa lang talaga ako, alam ko na yung mga processed food. Kasi nga, actually, nalalasahan ko talaga siya. Pangit talaga lasa. Pagka nalasahan mo yung may mga chemicals. Iba talaga lasa niya, hindi mo talaga gusto. Hindi nga ako nagtotoyo patis eh. Sa totoo lang eh. Kasi nga ayaw ko. Gusto ko yung bland lang yung diet, walang lasa. Yung mga puti din, kaya ganun yun eh. Mahilig sila sa matatamis, tapos sa bland diet. Ayaw nila ng maaalat tsaka spices. Kaya mahahaba din buhay nila eh. So, herbs din, yun, nakaka-detox. Nga pala, 'di ba, contaminated naman lahat ng tubig tsaka pagkain ng heavy metals. Paano nyo ba ma-detox to? Siyempre, mineral water na lang. Bili kayo ng mineral water. Yung galon-galon mas mura. Pero advisable talaga distilled kaso mahal siya masyado eh. Makakaubos ng pera eh. Tapos, mineral na lang, at least less pa rin talaga yung chemicals doon tsaka heavy metals. So, ang makaka-detox ng heavy metals, buong buhay nyo to gagawin ha. Hindi lang yung parang testing lang dahil lang trip mo lang, dahil gusto mo mag-detox. Buong buhay mo to gagawin. Spirulina na powder kasi puro yon. Wag yung chlorella kasi may heavy metals din yon. Spirulina. Tapos, coriander. Everyday ako kumakain ng coriander. Tapos, butter. Kasi, need mo ng fats para i-excrete yan eh. Yung heavy metals, yung metal, sa fat siya, didikit. Sa fat siya didikit para malabas mo sa katawan mo. So, need mo ng fats dyan. Tapos, ano pa ba? Garlic. Lahat ng herbs and spices. Wheatgrass, wheatgrass, tapos lemon din, nakaka-detox din, yung mga ganun. Pero yun nga, iwasan mo nga yung mga fruits and vegetables hanggat maaari. Sa bagay, yung kamote rin naman, may source naman ng potassium yun. So, hindi mo na kailangan ng saging. Kasi yung saging, ganun din naman, puro heavy metals din yun eh. Dahil medyo malilimitahan lang talaga kakainin mo kung alam mo yung mga knowledge na ganito. Kasi nga, bukas na yung mata mo sa kalokohan ng mga ginagawa ng mga food industry kasi nga need nila ng mass supply niyan eh. So para mabilis talaga mag-reproduce is talagang kailangan nila gawin yun na sprayhan talaga ng pesticides yung pagkain. Sa tubig din naman, kung magfi-filter sila ng matagal, mass production yan eh. Chlorine na lang gagamitin nila, tsaka fluoride, di ba? Yung mabilis ma-filter tubig eh. Para may malinis ka na pangligo, tsaka pang Pero hindi advisable yung tap water kasi nga puro may kalawang pa nga yun eh. So yun talaga. Tapos meron pa palang detox bath na bili kayo ng bathtub. Bathtub siya. Lalo na kung construction worker ka. Pucha, nasisementuhan yung paa mo, pati yung katawan mo. So, punong-puno ka na rin ng heavy metals. Kasi yung semento, may metals din yan na particles eh. Tapos dumidikit sa katawan mo yan. So, bibili ka ng bathtub na portable, yung plastic na para long term mo magagamit. Tapos, bili ka ng water heater, yung may kable na lalagay mo yung may bilog, alam mo yung bilog yung dulo, tas may kable. Tapos isasaksak mo dun sa socket, tapos iinit na yung tubig. So, kailangan mo ng dalawa nun kasi bathtub nga eh. So, sa bathtub, pupunuin mo yun, yung tipong magsasubmerge yung buong katawan mo. Tapos, maglalagay ka ito yung mga ingredients nung detox heavy metals na bath. 4 na tablespoon na salt. Kasi ang gagawin ng salt is, i-open niya yung pores mo, tapos ipupull niya yung heavy metals palabas dun sa muscles and tissues mo, tsaka dun sa ugat mo. Yun nga rin pala cause ng varicose veins, yung mga heavy metals din yun. So, maglalagay ka ng salt, 4 tablespoon ng salt.
tapos 4 tablespoon ng baking soda, tsaka 4 tablespoon ng borax. So, yung tatlong lang yun ang kailangan mo para mag-detox ng ano sa katawan mo. 'Di ba may internal detox ka na ginagawa para dun sa mga kinakain mo dati na nag-accumulate sa katawan mo. So, yun nga, yung mga herbs and spices, tsaka garlic, tsaka spirulina, tsaka coriander, lemon, yun yung magdi-detox sa internal mo. Tapos yung sa external naman, ang sakop niyan skin tsaka muscle. Lalo na yung mga babae dyan na nakikinig sa video ko, yung mga mahilig mag-makeup, nako, punong-puno yung mukha nyo ng heavy metals. Kaya pansinin, yung mga kaedad ko na babae, promise, mas matanda pa talaga sila tingnan sa akin. Kasi nga mahilig sila mag-makeup, lipstick. Tiningnan ko na yung mga ingredients niyan. Positive talaga na may mga heavy metals yung mga yan. Na ano, kaya nga hindi ako mahilig sa mga ano eh, sa mga may chemical eh. Hindi ko pinaglalagay yan sa ano. Yung shampoo, sa shampoo, ano ba ginagamit ko? Yung kulay green na bottle. Sa ano, sa Watson ko lang din nabibili yun eh. Ang pangalan na ito is Pre-Grow 4-in-1 hair thickening shampoo. Now, hindi naman ako nagpapakapal ng buhok kasi hindi naman din ako naniniwala niyan kasi genetic yan eh. Pero yun nga, mostly talaga nagpapakalbo is yung heavy metals nga sa katawan, nasa utak mo yun, anit mo. Dahil yung shampoo natin, may silicon dioxide din yan. So, mangyayari is yung ulo nyo is nahihit siya ng electromagnetic field frequency. Kasi nga 'di ba bombarded tayo niyan everyday 24/7 kasi yung linya ng kuryente, gadgets, equipment sa bahay, electric fan, aircon. Lahat 'yan nag-i-emit ng radio electromagnetic frequency. May heavy metals ka sa katawan mo. So yun yung nagkukos nung ano, plus yung AI pa nakakonekta. Yung AI may tina-target yan eh. Ibig sabihin yung AI, pagka hindi ka niya nakokontrol sa mind mo, is ta-targeting ka niyan. So, biruin mo kalaban mo niyan, technology dahil sa nanotechnology, heavy metal. Kaya mapapansin mo yan, may mga tao na papanot eh. Dahil dun nga yan eh, dun sa heavy metals yan, bombarded talaga yung ulo nila tsaka yung utak. Kasi tinitira ng AI. Random yan na ginagawa ng AI. Kasi nga, yung mga may sariling utak, yan yung tina-target talaga nila. Pagka hive mind ka, talagang pogit. Full yung buhok mo. May part na rin yung genetic Hindi ko dinidisprove yun. Pero yun nga, may part din na technology rin talaga yan. Yung nagbibigay ng sakit sa lahat. Pati yung cancer. Hindi na nga rin ako naniniwala dyan sa mga ganyan eh. Simula natuklasan ko to eh. Yun talaga yung punot dulo eh. Kasi biruin mo, buong katawan mo, muscles mo, dugo mo, may heavy metals. Alam mo paano nyo malaman na nagsasabi ako totoo? Yung buhok nyo, tsaka yung dugo nyo, pates nyo. Maraming traces ng heavy metals dyan. Pati yung buto nyo. Kung wari patay ka na, kinat yung buto nyo. Tapos i-test yan for heavy metals. Positive yan pala, promise. Lahat to nabubuhay connected sa AI technology talaga. Kaya yan yung buti nga nasi-share ko to sa inyo dito sa Blackpill eh. Tapos yun nga, exercise ka lang. Tapos yung mga herbs and spices na sinasabi ko. Tsaka iwas nyo yung processed food. Kaya hindi rin ako mahilig kumain sa labas eh. Kasi nga, dahil nga doon eh. Mga processed food yan eh. Tapos may mga bechin, ganyan. Puro chemicals nga lang. Kaya talagang pinaghihirapan ko na lang talaga yung survival ko eh. Para makakain nga ako ng mga ganyan. Kasi kahit anong exercise mo dyan, kain mo ng kung wala kang knowledge, hindi mo alam tong ganito, nagkukos ng sakit is wala rin talaga.
Kahit anong exercise mo, hindi tatalab kasi biruin mo kalaban mo internal eh. Heavy metals kalaban mo, nagmumuo yan as nanobot sa katawan mo. Kaya yung iba parang kahit mag-exercise sila parang walang nangyayari. Kahit consistent kasi nga hindi nila na detox yung ano eh, yung main issue talaga ng problema eh. Na ano, which is dahil nga black pill to. Siyempre, yung main issue talaga. Pero ganun pa nga rin, kahit anong gawin mo to, mamamatay ka pa rin. Pero yun nga, ito lang yung sekreto na blueprint talaga na para kahit nabubuhay ka is mamamaximize mo talaga yung experience mo. Na ano, pagkain lang talaga tsaka physical activity para magamit mo talaga yung mga muscle groups mo. Kasi nagsishrink yan eh pagka hindi mo nagagawa. Kaya nga gumawa nga ako ng program ko na ano eh, exercise every day. 3 times a week. Kasi 'di ba pumapasok ako 4 days a week. So yung 3 days na yun, nag-exercise ako na ng 20 minutes. Tapos yung 20 minutes na yan, lahat tina-target. Pati leeg, ginagawa ko yung mga nagbo-boxing, di ba? Yung neck exercises na ginagawa nila. Ginagawa ko rin yun para sa leeg ko. Mahirap na, balay mo, masampal ka dyan, di ba? O di papalag yung mukha mo dahil nag-neck exercises ka. Overall ginagawa ko para kahit talagang ano, mapalaban ka, di ba? Siyempre, kung nga rin napalabang ka, hanggat maaari, iwasan mo yung ganyan. Kasi wala namang kwenta rin yan talaga. Pero hindi mo maiwasan dahil napapaligiran ka ng mga hayop eh. Kailangan talaga, overall ka talaga eh. So, yun, gumawa talaga ako ng exercise na 22 to 23 minutes target lahat ng muscle group. Pati yung yung grip strength ng sakop na yan ang ginagawa ko exercise tsaka push up. Push up pa nga lang, okay, magiging okay na rin yung grip strength mo. Pero meron na bibili nung parang pang grip talaga. Yung parang pinipisil-pisil. Pwede rin yun, ganun, para lumakas yung grip strength nyo. So, paano? Ano pa ba nalimutan ko para sa mga health tips? Yun lang talaga eh. Pero ano talaga, vitamin C din pala tsaka collagen. Low-key to. Yung papalabuti na nasama ko. Bumili pala ako doon. Binilang ko rin nanay ko noon eh, ng collagen. Hindi naman sa pagiging vein to sa skin, pero main purpose ng collagen is connective tissue. Di ba yung connective tissue, nakakonekta siya sa muscle. Yun yung nagko-connect ng muscles mo tsaka yung skeleton mo. So pagka okay yung connective tissue mo tsaka joints, kasi yun yung sa collagen mo lang talaga makukuha yan. Lang namang kumain ka ng pagkadami-dami na na balat ng tawag dito, manok. Tapos bone broth ng beef. Hindi mo magagawa yan na consistent. Bili ka na lang talaga ng pure, yung wala talagang halong chemicals na collagen, which is nasa Shopee yun eh. Binilang ko yung nanay ko nun. Tapos i-cocktail mo siya sa vitamin C, ascorbic acid na pure. Pure din siya na powder. Actually, conjoin to eh. Conjoin. Kasi may collagen powder ka na. Pang connective tissue para hindi ka magka-injury pagka nagte-training ka. Tsaka nakakalaki rin pala siya ng muscle kasi nga kung maganda yung connective tissue mo, mas maganda yung response ng mga ng exercises na ginagawa mo kasi yun yung nagko-connecta ng mo, joints mo eh, tsaka yung skeleton tsaka muscle mo eh. So magiging effective yung training mo dahil sa collagen. Yun kasi yung hindi alam ng ng mga ibang nagba-bodybuild ngayon. Tapos syempre, hindi ma-absorb yung collagen kung wala kang ascorbic acid. So, ginagawa ko, hinahalo ko yan sa 1/4 teaspoon ng collagen sa 1/4 teaspoon ng ascorbic acid. So, parang nangyayari, 1 gram ng ascorbic acid yung tinitira ko sa tubig. So, kada umaga yun, iniinom ko yun. Kaya, secondary na lang yung kakapal ng buhok mo or maiiwasan yung paglagas. Sa akin kasi hindi naman kumapal buhok ko eh. Naiwasan yung paglagas. Tsaka tinaasan ko yung protein ko. Kasi pagka tinaasan mo yung protein mo,
at least 90 grams ng protein per day is hindi ka malalagasan ng buhok. Tapos may vitamin C ka pa. Yun din pala, i-conjoin yun. Yung ascorbic acid na vitamin C is para may effect din siya sa bones mo, sa calcium. Para mabilis ma-absorb yung calcium. Plus yung vitamin D na nakukuha mo sa araw. So talagang magiging effective talaga overall yung ginagawa mo. So, ano pa ba? Buti napasok ko yung collagen. Isa pa pala yung sa mga nagtitraining dyan, yung mga balak magpalaki ng katawan. Na or maiwasan lang yung injuries. Malaki talagang tulong yung collagen, vitamin C. Tsaka vitamin D. Yes, magpapaaraw ka ng 20 minutes. So paano? Yun lang siguro tip ko. Which is yan din yung ginagawa ko sa buhay ko. Kaya nakikita nyo naman, di ako tumataba. Hindi rin ako nagbabalk. Sakto lang talaga. So paano? Peace.